Good morning, Jesus. Good morning, Pastors Bob and Cynthia Librado, Pastor Joel and Sister Lydia Buhia. Gayon din naman, good morning, Pastor JP and Carlota Puntillo and Pastor Joel and Sister Marisa Lupango. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama rito sa The Lights of Praise, New Life Fellowship, UPC Hong Kong, Prayer Morning Devotion, sa ating mga kasamahang pastor, sa mga prayer mates, prayer warriors, at sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay nitong ating paglilingkod na ito tuwing umaga. Maraming salamat. Let us say a short prayer. Thank you so much, O God, hallelujah, Lord Jesus Christ, sa pagkakataong ito na muli tinitipon mo kami, O God, hallelujah, sa aming mga pag-aaral, sa aming pananalangin, O God, hallelujah. Ikaw lamang ang tanging namin kinakailangan upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Send forth the Spirit of Truth sa aming kalagitnaan, O God, hallelujah, Lord Jesus Christ, upang maunawaan namin ang iyong mensahe at makinabang ang aming mga kaluluwa, madagdagan ang aming pananampalataya, at makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan, Jesus Christ of Nazareth, our great God and Savior. Amen, amen, and amen. Praise God. So once again, isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay nais kong mag-share sa inyo na isang maikling Bible exhortation na kinuha ko, portion, isang maikling bahagi sa isang aklat na wala man lang akong permiso, no written or oral permission from the author. Praise God. Sapagkat ito ay napakahalaga na maunawaan ng bawat sa atin. Alam ko, naniniwala ko na marami na sa inyo ang nakapakinig nito, nakapag-aral, pero nais ko pa rin ibahagi sapagkat alam ko marami pa rin naman ang hindi nakarinig nito, lalong-lalo na dito sa aming fellowship, Living Water Fellowship. Praise God. So, ano po yung aklat na yan? At sino ang author? Narito po yung aklat na sinasabi ko na pinagkunan ko ng lesson. Understanding the Authority of God by Reverend Bobby Librado. At ito po ang nais ko nga ibahagi sa inyo. Isang maliit na portion. Praise God. Understanding the Authority of God. Ito po ay ang pinaka-subtitle po ng aking i-share sa inyo ay all authority flows down from Him, our Lord God. Praise God. Bakit? Sapagkat dito sa mundo ay marami pa rin tayong mga sinusunod na ibang mga authority, civil authority, government authority. Kahit na napakasimpleng simpleng kautusan, no jaywalking, bawal tumawid dyan, sinusunod natin. Pero ang tanong dyan, mga kapatid, hanggang saan natin susundin ang kautusan ng ating ng civil authority. Praise God. Basahin po natin yung sinasabi, no? Na sa verse 29 po ng Acts 5, makikita po natin yung delegated authority na yan ay kinakailangan magkaroon ng hangganan. Kapag yan ay taliwas na sa aral, sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, ay hindi na pwede. Praise God. Ang sabi nga sa 29, ang ating pagsunod sa authority ay humahangga sa kung ito ay makakontra na sa salita o sa kautusan, sa authority, hanggang doon tayo. Authority of God is over all authority. Gaya ng title ng ating lesson, all authority flows down from Him. Kaya kailangan, mga kapatid, whenever a delegated authority requires us to go against God morally, we must, with gentle firmness, yield to the supreme authority. Praise God. Ultimately,
This is our highest calling to obey the King of Kings. Kaya, napag-aralan na natin yung authority sa civil government sa amin at alam ko sa inyo rin na alam din ninyo yan. So, ano yung tungkol naman sa authority sa church? Tingnan natin yung authority tungkol sa church, sa iglesia. So 1 Thessalonians, ito sinasabi sa 5:8, but let us who are of the day, nasa liwanag tayo, be sober, putting on the breastplate of faith and love. Kailangan po yan, pananampalataya. And for an helmet, the hope of salvation. For God had not appointed us to what? But to obtain salvation, praise God, by our Lord Jesus Christ, who died for us. Praise God. That whether we wake or sleep, we should live together with Him. Wherefore, comfort yourself together and edify one another, even as also you do. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you. Sa last verse, and to esteem them very highly in love for their word's sake, and be at peace among yourself. Magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa, bawat isa. Praise God. Sinabi rito, no, over you in the Lord you. Ibig sabihin niya, to preside by rank. Hindi pwede dito yung insubordination. Praise God. Know them, be aware and consider, perceive. Anong sabi sa 1 Timothy 5:17? Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Napakalinaw po mga kapatid, di ba? Now, ang sabi naman sa 1 Corinthians 16:15, I beseech you, brethren. You know the house of Stephanas, that is, it is the first fruit of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. The 16, that you submit yourselves unto such, and to everyone that helpeth with us and laboreth. I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaeus, for that which was lacking on your part, that have survived. For they have refreshed my spirit and yours, therefore, acknowledge ye them that are such. Ang ating Panginoong Diyos ay naglagay ng authority at pamahalaan sa iglesia. Ang church at saka yung civil, pantayan, no? Pero nag-overflow yan. Each can correct the other, but the church has not police. So ano ang dapat nating maalaman? Sa authority in the church, elders that rule well. Praise God. Preachers and teachers. And then, Corinth. Ang iglesia sa Corinto, was told to submit to the first converts, si Stephanas, because of their sacrificial service. And because of 1 Corinthians 11, men are to represent the authority of God, while women represent the church. Ang ibig sabihin po ng women represent the church, ang iglesia po ay tinuturing na bride. Yan ang bride ng ating Panginoong Jesucristo. Now, the Spirit Word has authority levels. Huwag natin kalimutan si Michael contending with Satan. He did not rebuke him. Praise God. Ito ay katulad ng kay David submitting to Saul's fading authority. Praise God. Now, mga kapatid, ano ba ang sinasabi sa Acts 15:12? Then all the multitude kept silence and gave audience to Barnabas and Paul, nagdideclare sila what miracles and wonders God had wrought among the Gentiles by them. Sa 13, and after they had held their peace, James answered, saying, Men and brethren,
hearken unto me. Makikita natin yung authority, no, mga kapatid. Pagkatapos na makinig sila kay Barnabas at Paul na nag-declare ng mga himala at kamangha-manghang mga bagay na ginawa ng ating Panginoon Diyos sa mga hintel by them, sa pamamagitan nila. And then, pagkatapos nilang manahimik, pagkatapos nilang makinig, sumagot si James. Siya po ang pinaka-abogado ng iglesia, no? Saying, men and brethren, hearken unto me. Makinig kayo sa akin. Praise God. Naalala ko, mga kapatid, no? Yung chain of authority, nung ako ay nasa college pa, sa aming Reserve Officers Training Course, ROTC, ako po ay isang first lieutenant. Kapag meron kaming parade dress, no? Sisigaw yung pinakamataas sa amin. Batalyon! Susunod yung isa, no? O susunod yung company! And then ako na. Platoon! Hindi pwedeng mauna akong sumigaw. Makikinig muna ako. Pasa-pasa yan. Yan po yung tinatawag na chain of authority, no? Makinig tayo sa authority over us. At ang pinakamataas na authority, ang ating Panginoon Diyos. Kaya kapag naglagay ang ating Panginoon Diyos ng mga elders, mga authority, yan po ay ating sundin. Praise God. Huwag tayong mas mataas pa doon sa inilagay sa atin. Praise God. Now, anong sabi? Anong sabi sa 19? Wherefore my sentence is, see that? That we trouble not them which from among the Gentiles are turned to God. Mula po sa pagkahintil, sila lumapit sa ating Panginoon, but that we write unto them that they abstain from pollutions of idols and from fornications and from things strangled and from blood. For Moses of old time had in every city them that preached him, being read in the synagogues every Sabbath day. Then pleased it the apostles and elders with the whole church to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely Judas, Barsabbas, and Silas. Sila ang chief men among the brethren. Praise God. Ano ang makikita natin dito? Si Peter and Paul and Barnabas, inilahat muna nila ang katotohanan. Lahat. Yung mga bagay na dapat maalaman ng mga hintil, no? Dito po sa mga lingkod ng ating Panginoon, sa mga tinawag niya noon. Praise God. Sa Corinth. Now, ang sumunod dyan, James made the judgment. Yan ang kanyang authority na ibinigay ng ating Panginoon Diyos pagkatapos na maihayag ng mas mababa sa kanya. Yan ang kanyang authority. Elders that rule well, and then preachers and teachers, isa-isa yan. Hindi po pwede nga mas mataas pa yung isa kaysa rin sa talagang mas mataas. Although, lahat ng ating tungkulin sa loob ng iglesia ay tinatawag na tungkulin natin sa ating Panginoon Diyos. We are all servants of God. Praise God. So, mga kapatid, meron tayong dalawang may nagsabi na ang Christian daw should have two senses in his life. Sense of sin and of authority. Kinakailangan nakikilala natin. Praise God. Nakikilala natin ang authority na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi nga sa 39 ng Acts 5, But if it be of God, praise God, you cannot overthrow it, lest haply you be found even to fight against God. Praise God. Hindi tayo marunong sumunod sa authority. Ayun ang sinasabi, no? Against God.
rebellion na yan. Praise God. Hindi po marapat na makita sa atin. Kaya naman ang mga elders doon, ang mga preachers, teachers doon, sa 42, daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Napakahalaga mga kapatid na yan ay tungkulin natin, bawat isa sa atin. Hindi po ito tungkulin lamang ng mga pastors, ng mga ministers, ng mga elders, kundi bawat Kristiyano. Ikaw ba'y tinatawag na Kristiyano? Maghayag ka, maghayo ka ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kasama yan sa mga tungkulin. Praise God. Tungkulin ang bawat isa sa atin. Bilang tinawag tayo, pinili, huwag nating tanggihan anuman ang tungkulin na ibinibigay sa atin. Sapagkat yung authority na yan ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Hindi po yan nanggagaling lamang sa pastor mo, sa minister of the gospel, sa teachers mo, kundi yan ay pinapanalangin upang makita sino ba ang dapat kong atasan na magturo ng ganito. Kagaya ng ginagawa po namin dito sa Lebanon, morning and evening prayer devotion, alas 6 ng umaga hanggang matapos at alas 6 ng hapon hanggang matapos. Nag-a-assign kami kung sino ang mag-exhort ng salita ng ating Panginoon Diyos sa araw na yun. At gayon din naman sa Bible study, although ako lang mag-isa, ay meron ding mga kapatiran na kumukuha, nagtatala dyan at yan ay kanilang isishare dun sa mga hindi nakapakinig. Meron kami Bible study ng alas 8 ng gabi, tuwing Martes, at tuwing Biyernes ng alas 8 ng gabi, parehong alas 8 yan. Kaya wala po kami rin halos sa tigil sa paglilingkod. Yan po ay hindi lamang sa kapurihan ng ating Panginoon, kundi para sa kapakinabangan ng kaluluwa ng bawat isa. Kinakailangan na matutunan ng lubusan. Nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon Diyos. At huwag nating sabihin na saka na lang ako mag-aaral, saka na lang. Kailan pa? Pag nandiyan dyan na ating Panginoon sa Kristo? No. Ngayon na mismo, gawin mo na ang tungkulin mo. Hindi lamang yung pagsunod, hindi lamang yung pakikinig, not just hearer, kundi doer. At isa sa mga tungkulin na dapat nating gawin ay ang paghahayo, pagsishare ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ka marunong magsalita, anyayahan mo sa iglesia, sa church. Hindi ka marunong maghayo, magbigay ka ng tracts at imbitehan mo. Praise God. So, marami tayong mga dapat na maalaman, kaya naman na patuloy ko kayo inaanyayahan na lagi tayong makinig sa ganitong mga pag-aaral ng salita at pananalangin, prayer, morning, devotion, upang madagdagan ang ating pananampalataya at kaalaman for the glory of God. So once again, maraming salamat Pastor Bob, Sister Cynthia Librado, Pastor Joel, at sa lahat ng ating kasama dito sa The Night of Praise, morning, prayer, devotion, at sa lahat, sa bawat isa sa mga masugid nating taga-subaybay, patuloy po tayo sumubaybay. Ito ay para sa kapakinabangan ng ating mga kaluluwa. So once again, maraming salamat. God bless everyone. Thank you so much, Pastor Bobby. Taklat na ito. All glory belongs to God. God bless everyone.